Ryan, anong klaseng pang-abuso ang ginawa ng lending firm na yan sa kanilang mga kliyente? Monica, namamahiya, tinatakot, binabantaan at napakalaki ng tubo ng online lending firm na ito sa kanilang mga customer, kaya agad inaksyonan ng mga otoridad yung mga sumbong laban sa kanila. So matinding dagok po yun sa akin kasi bound na nga po ako sa utang, ganun pa nila ako harasin hindi po sila napapakiusapan kahit anong makaawa mo na kung maaari mag-extend ng kaunti, kaso hindi po sila talaga napapakiusapan. Trauma ang inabot ni Kikay Bautista, hindi niya tunay na pangalan, matapos itong mangutang sa isang online lending app. Nang hindi makabayad sa oras ay sari-saring pamamahiya, pananakot at paninira sa kanya ang ginawa ng online lending company. Death threats po, death threats. Andyan na po yung sabihin nila na pag lumabas ka ng bahay, sasabog yung bao ng ulo mo. Huwag kang pipikit kasi pagka pumikit ka, baka mamatay ka na, parang papatayin buong pamilya mo. Hindi lang si Kikay, kundi pati si alias Catherine, ganito rin ang naging karanasan. Pinatext po nila yung pamilya ko, pakisuyo daw na kausapin na po kasi scammer daw. Pinaharas mo, nakakahiya ako kasi hinaharas ko ako Nakakatakot po lalo na sabi ko nila yung may patong na daw po sa ulo. Tapos pupuntahan daw po sa bahay pati po yung pamilya ko. Anila, marami sa kanilang kasamahang biktima ng online lending app ang nasira ang buhay. Umaabot ng hanggang 35% o mas mataas pa ang patubo ng lending firm sa loob lamang ng isang linggo. Dahil sa mga reklamo, sinalakay na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ang We Will Tech Corporation at Hi-Fin Lending Incorporated kanina sa Makati City. Huli ang nasa mahigit 100 empleyado nito. Ayon sa isa sa kanila, nangongolekta lamang sila ng pautang at hindi raw sila nananakot. Hindi na po namin pinipilit na magbayad pero dinadaan pa rin po namin sila ng Ayon sa PAOK, isang modus operandi ang ganitong nag-o-offer ng online loan na walang hinihinging requirements para makapagpautang. Kapag nakapasok ka na sa kanilang apps, agad i-approve ang iyong loan kapag mayroon kang trabaho. Kailangan din silang maka-access sa iyong contacts at photo galleries. Pero kapag naaprubahan na ang loan, ang 5,000 pesos na uutangin mo, nasa 2,700 na lang ang makukuha mo. At kailangan mo itong bayaran sa loob ng isang linggo. Pagkatapos ay samut-saring pananakot at harassment na ang gagawin sa iyo. Napakadali na kasi they will be exposing yung picture mo, picture ng kamag-anak mo, picture ng mga anak mo, and then even the address ng bahay mo. Sabi ng PAOK, may sumbong silang natanggap na pinapadalhan pa ng kabaong at bulaklak ng patay. Ayon naman sa Organized and Transnational Crimes Division ng NBI, malala na ang problema sa ganitong uri ng panloloko. Labag din sa batas ang paggamit ng personal na data ng isang tao na walang paalam. Na-access nila yung mga contact list ng mga borrowers nila. Although may permission yun sa app pag magda-download ka, pero yung pag-retain ng mga contact list gagamitin sa paniningil, sa pangaras, beyond yun sa permission na binibigay mo. Tapos yung iba, na-access din yung gallery. Tapos kung meron kang mga masela na pictures o videos, ginagamit din nila pang blackmail yung mga yun. Kapag naka-red flag na sa otoridad ang lending app, agad din daw itong pinapalitan ng bago. Chinese ang may-ari ng online lending app na ito na inirereklamo. At tinitignan din ng PAOK, Monica, kung mayroong kaugnayan ito doon sa mga FOGO. At nahaharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at ang Republic Act 10173
o yung paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at gayon din sa harassment, grave threat at SEC violation yung mga nahuling suspect. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica.